Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung diskarte ko sa pagpapagawa ng bahay ngayon? So, ano siya, pakyaw kasi nila 180 daw. Ibang tao yung kinausap ko, yung isa is 80,000, yung isa is 100,000. So, yun yung pakyaw nila. Ngayon, ang ginawa ko, nakita ko yung hindi ko kaibigan, ano ko siya, classmate ko siya simula elementary hanggang high school. Nag-post siya ng video or picture ng bahay niya na nagawa na ba. So, tinanong ko siya kung sino yung panday niya. Sabi niya, taga doon daw sa kanila. Sabi ko, pwede ko ba yung kunin para sa sa pagpapagawa ko ng bahay? Sabi niya, sige, sabihan ko sila. Sabi ko, magkano araw? Sabi niya, 500 daw. Tapos, ayun, nung Sabado, Linggo, pumunta na sa bahay yung lalaki para para i-check yung gagawin. So, nag-usap na sila. Ang sabi niya ng panday na yun is 500. Kasi sabi ko, pag magaling sila magtrabaho, ilibre ko na yung pananghalian nila. Libre tanghalian. Pero pag hindi, ay bahala kayo dyan. Sabi ko ganun. Tapos sabi ng classmate ko, wag nang tanghalian, okay na yan 500 sa kanila, hindi kasama pagkain, sabi niya ganun. Pero kasi maawa ako ba, pagkain yan hindi ako madamot sa pagkain. So, ginawa ko, tinignan ko yung trabaho nila. Nung Lunes, nagtrabaho sila 4, nung Lunes 4, tapos pinakain ko sila. Tapos, umuwi sila ng tanghali kasi may rest yan sila Hindi ko alam anong oras sa tanghali yung pahinga nila, alas 11:30 ata, tapos balik nila 1:00, ganyan. So, pagbalik niya, binitbit niya na yung isang helper. Bali, meron na akong 2 panday, 2 helper, bali 4. Pagbalik niya, may kasama siyang isang helper. Pero hindi niya pinatrabaho muna, pinaalam niya sa akin. Nandun lang sa may tindahan namin, nakaupo yung helper. Sabi niya, kinanglan pa tayo isa ka helper. Ay, nag-ilonggo ako. So sabi niya, kailangan pa natin ng isang helper taga buhat daw or taga bitbit or taga hakot ng buhangin papunta sa 2nd floor kasi parang 3rd floor na yung gagawin slab kasi yung bubong ko para wala nang ililipad na yero yung bagyo. So sabi niya ganyan, and then sabi ko, sige, papuntahin mo na. Half day lang siya. Sabi ko gano'n. Sabi niya, oo. Tapos yung lalaki na pumunta, lang siya guys, hakot lang siya ng hakot ng buhangin. Lang siya, sa Kapanao siya, buhangin yung ginagawa niya. So, pagkahapon, kasi hindi kami nag-hotel ng jowa ko, bali sa bahay kami natulog kagabi. So, pag uwi ko sa hapon, kasi nabili kami ng bigas, wala kaming bigas, kasi nagbagyo, hindi nakapagiling yung mama ko. So, nagbili kami ng isang sako. Ang mura ng bigas nila dito guys. Kung sa Manila, yung Hasmin is 50 ata yung kilo niyan. Dito is 45 lang. 2-1 yung isang sako. So, pagkatas nun, pagkahapon, sinweldoan ko sila. Unang araw nila kahapon ata. Kahapon ba sila nag-unang araw? Feeling ko, unang araw nila kahapon. Ayan, unang araw nila kahapon talaga as in. So, sinweldoan ko muna sila 500 yung 2 panday kasi libre sila pagkain sa tanghali, tas 2 beses yung kape, isa sa alas 10 tas isa sa alas 3. So sinweldohan ko yung 2 panday ng 500, tapos yung 2 helper is yun paid 400, tas yung nag half day is 200. Tas nakita ko ngayon guys yung pinagawa, yung kinuha yung half day, yung pinasok niya na lang, dinala niya dyan na hindi niya pa pinaalam sa akin. Tapos nag-antay lang doon sa may sa may tindahan para lang itanong muna sa akin kung pwede makapagtrabaho yun. Tapos nung pinatrabaho ko, push agad. Grabe, ang liksi. Ang liit niya lang. Malaki yung katawan niya, pero maliit lang siya. Halos silang dalawa ng isang panday yung gumawa ng buong bata pa yung panday ko Silang dalawa yung teamwork. Kasi yung isang lalaki na panday, na helper, para siyang payat na matangkad na hindi talaga siya marunong. Patamad-tamad lang siya. Tapos yung ibang kasama niya, yun yung nagbubuhat sa kanya. Yun yung nagtatrabaho ng malupit. Yung mama ko,
nainis, gusto niyang palayasin, nahihiya lang talaga kami, gusto niyang paalisin yung isa. So, yung pandak na dinala niya, tapos yung isa, yung nag-offer sa akin nun, grabe sila magtrabaho ang dalawa. Patayan as in. Alam mo yung makita mo yung pandak, grabe yung effort niya, kahit helper lang siya, pero yung the way siya magtrabaho, ang solido, siya yung tagahakot lahat. Alam mo yung tatlo silang helper, pero siya yung tagahakot ng kahoy, buhangin, tapos kasama pa siya doon sa nagpapanday siya taas. Alam mo yung gusto niya sigurong matuto talaga ba, kasi gusto niyang magpanday para malaki din yung sahod niya sa huli. Kaya ngayon 2 days pa lang sila, magbubuhos na sila ng ng haligi, ganun kabilis yung gawa ko. Tapos yung isang kinuha namin dyan, ang bagal din, Diyos ko. Alam mo, ilan lang yung 5 sila ngayon na nagtatrabaho, 3 dyan yung matino. Yung isa is brother-in-law ko. Kasi alam niya yung yung pera, ganyan. Naawa siya sa akin kasi alam niya kung paano kitain yung pera. So, talaga, trabaho siya, kakain na siya, tapos pahinga, tapos trabaho, hindi siya nagbibilang ng oras. Kung maaga siya makarating sa trabaho, halimbawa 6:30 or 7, simula na siyang magpukpok, ganyan. Tapos, yung dalawa, yung isang helper na panda, na grabe makatrabaho, talaga sabi ko kay mamang, pag natapos yan nila, tapos maganda yung gawa, tapos mabilis, bibigyan ko yung 3 na yan ng bonus, yung 2 hindi. Kasi, tatamad-tamad sila. Yung lalo na yung isang panday ay yung helper, ayaw ni mamang. Inis si mamang lalo pag nakita ni mamang papitiks-petiks lang, yung titingin-tingin siya dun sa ibang nagtatrabaho, parang hindi niya alam yung gagawin niya. So nakakahiya palayasin, pero parang gusto ko na talaga siyang palayasin. Hindi ko lang maintindihan. Baka siguro tapusin niya na lang tong 1 linggo. Pag hindi ko pa siya nakitaan talaga ng ng improvement, siguro tatanggalin ko siya. Kasi maraming ipapasok yung isa. Kasi nagreklamo yung mama ko, kahit ako, nagreklamo yung mama ko, bakit yung kasama mo, bagal-bagal yan? Sabi niya, hindi ko naman yan kasama, wala lang yung trabaho dun sa kanila, kaya pinasok nung yung classmate ko daw. So, hindi niya daw yan kilala. Yung pinasok niya na mautos-utusan niya, yung panda, kaya yun talaga yung kinuha niya. Yung niya talaga, pinush niya. Kaya sabi ni mamang kahapon, kaya mas marami yung chocolate nung magaling magtrabaho. Sabi niya, dinamihan ko ng bigay yung magaling magtrabaho, sabi niya ganun. Yung tamad-tamad, ayoko nun. Mabigat talaga yung dugo namin doon. Tignan ko talaga yung 1 linggo. Pag palayasin ko talaga. Kasi nga, kailangan ko ng yung 180. Sabi ko nga kay mamang, Mang, yung magagastos natin dito sa bahay, pag ganyan yung panday natin, tsaka yung 3 na yan, pag ganyan magtrabaho lahat, Mang, hindi tayo gagastos dito ng 100,000 sa labor. Kahit sabihin mo 70,000, malaki na yun. Grabe sila magtrabaho. Pero kasi natutuwa sila kasi yung pagkain masarap din. Kasi talaga, nagluluto talaga ako. Kahapon yung ulam nila is hipon na may miswan, na may patola. Tanghalian lang kasi yung ko. Tapos may partner yun na saging. Tapos nagprito ako ng tuyo. Ganyan. Asikaso ko sila. Tapos ngayon, nilaga ako yung kansi, yung may langka na baboy. So, tapos saging din. Pinaparati ko sinasabihan si mamang na partnera ng saging. Tapos kanin, nilalagay ko sa malaking lagayan yung kanin ba para hindi sila mahiya na kumuha ng kanin kasi marami. So, nagpagawa din yung kapatid ko ng bahay niya. So, 8 lahat yung pinakain ko kanina ng mga nagtatrabaho. Nakakapagod siya. Ako yung tagaluto sa loob. Tapos tinutulungan lang ako nito. Maawa ka na lang talaga dito sa kanya. Tapos minsan nasisigawan ko pa. Katulad ngayon, napagalitan ko tahimik dyan. Inis ako. Ay, naawa ako sa nobyo ko talaga. Kasi nga, ko din minsan, napapagalitan ko. Siguro dala na din ng stress, nape-pressure ako, ganyan. Kulang sa tulog, pagod. Tapos pag parati akong tinatanong ng walang kwentang bagay, mabilis uminit ng ulo ko. Minsan sinasaway na lang ako ng mama ko na yung ugali ko, huwag ko daw pasobrahan, kaya baka magsawa daw to. Kasi pag napikon ako ba, lalo pag ayoko nang inuutis-utis ako, maawa ka na lang talaga dito sa kanya kasi ngingiti lang yan siya. Paborito siya ng mama ko. Paborito siya lahat. Kahit siya din tuwang-tuwa nga siya kasi yung kapatid ko hindi nagbibilang ba. Yung mga damit niya, lahat yan nilalaban ng kapatid kong babae kasi umuwi din galing ibang bansa. Tapos yung sapatos namin lahat, sila naglalaban ng mga namin, namin, damit namin. Kami yung nakatukang dalawa sa pagluluto. Yun lang, hindi mo maawa ka talaga dito pagdating sa tulog kasi
hindi talaga siya nakakatulog ng ng matigas. So, ayun lang, na-share ko lang. Baka hindi na naman ako makapag-update. Gusto ko pa, marami pa akong gustong i-vlog. Kaso nga, anong oras na nag-aantay sa akin ngayon na matulog kami. Napagalitan ko yan eh. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.